Ano yung masasabi doon sa tugon po naman ni Chairman Guadi sa ating katanungan tungkol po sa modernization program? Sir Ted, ay kitang-kita no, na talagang halos hindi masagot din ni Chairman Guadis yung inyong mga katanungan at tingin natin ay mayroong mga pag-iwas doon sa mismong dapat sagutin ng ating ng chairman, ano? Dahil kung titingnan natin ang sinasabi lagi ng LTFRB ay nasa 83% na yung nag-comply. Ang tanong ay sino nag-comply sa 83% na sinasabi ng LTFRB? Tayo sa Sir Ted, tayo ay galing sa iba't ibang mga rehiyon at nakausap natin itong mga sinasabi nila na pumasok sa modernization program, yung corporation, mga kooperatiba, pero ito ay malinaw na mayroong malaking paglabag yung gobyerno, yung DOTR, yung LTFRB, sapagkat yung sapilitan o absoluto na talagang pinapapasok sa mga corporation. Marami na tayo nakausap ng mga corporation kooperatiba na sa ngayon ay talagang dumaraing, nabaon sila sa utang, na dating meron silang kinikita, meron silang naiuwi sa pamilya. Sa ngayon, Sir Ted at Manchacha, ay halos ay hindi na sila makapagpaaral ng kanilang mga anak. Kaya hindi natin makita yung sinasabi ni Chairman Guadis na gumanda ang buhay ng mga nagkooperatiba, nagkorporasyon. Baka ang kailangan ni Chairman Guadis, puntahan niya man lang yung mga terminal, halimbawa sa Clark, na kung saan ay dumaraing ating mga driver at mga operator sa mabigat na motorization ng halaga ng mga sasakyan. Meron tayong mga nakausap sa Baguio City na mismong kooperatiba, saan sila kukuha ng 55,000 bawat buwan para matugunan yung kanilang amortization ng mga bangko. Opo. Kaya ito yung nakikita natin sa Tedman Chacha na tipong walang malinaw at konkretong basihan ang sinasabi ng LTFRB at ng gobyerno at ng DOTR.